Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng Council of God ay nakahandang maglingkod at tumalakay ng mga aralin mula sa mga banal na kasulatan na ipinag-aanyaya po niya sa inyong lahat na mga palagiang sumusubaybay sa channel na ito, at kung maaari ay maanyayahan din po natin ang ating mga kakilala at mga kaibigan upang makasama po natin sa mga pag-aaral ng mga salita at katotohanan ng Panginoon. Ang ating pong teksto sa oras na ito ay ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kapitulo ay 1 at ang talata ay 1. Ganito po ang nakasulat. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Gaya po ng aking nasabi, ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa sulat ni Apostol Pablo at ng kanyang kamanggagawa na si Timoteo, na ito po ay ang sulat nila sa mga taga-Korinto. Saan po ba yung Korinto? Ito po ay sa bansa ng Gresya, at ang Gresya naman o Greece ay nasasakop po ng Europe o Europa, mga mahal na tagapakinig, sapagkat ang Korinto ay isang maunlad na syudad, commercial center kumbaga. Mga magulang at mga kaibigan, sino po ba ang partikular na sinulatan ng Apostol Pablo at ni Timoteo sa nasabing lungsod o syudad? Mga samahan po ba ng mga mangangalakal o mga komersyante, sa dahilang ang lungsod na ito ay commercial center, sabi nga sa ulat ng mga kasaysayan? Hindi po, mga mahal na tagapakinig. Maliwanag po sa ating nabasa na ang sinulatan ni Pablo at ni Timoteo sa siyudad ng Korinto, ito po ay ang iglesia ng Diyos singular. Partikular na ang sulat po ay naka-address sa isang iglesia, at kung ano ang pangalan na ginamit para sulatan ang nasabing iglesia, ito po ay iglesia ng Diyos sa Korinto. Hindi po plural yung sinasabing samahan o iglesia, singular lamang, mga mahal na mga tagapakinig. Malinaw po kung gayon na mayroong iglesyang sa Diyos, sa makatwid bagay iglesia ng Diyos sa siyudad ng Korinto, sa bansang Gresya na sakop ng Europa. At sapagkat mayroon nga pong iglesia ng Diyos sa nasabing lungsod, ito po ang madalas basahin at ipabasa
ni Ingkong Eli Soriano ng Ang Dating Daan, kapag ibig po niyang sabihin at ipamarali na sila daw po ay umanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia. Yun daw Members Church of God International o MCGI, also known as ADD, ang dating daan, kung ipagsigawan ni Eli ay umanib daw po sa Iglesia ng Diyos sa Biblia. Gaya po ng inyong narinig sa nakaraang video, yan po ay sinasalungat ni Brother Ren. Hindi po umanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia si Eli Soriano at ang kanyang mga kasama. Ilang beses ko na pong napadaanan yan na hindi po maaari yung sinasabi ni Soriano na siya ay umanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia. At ang isa sa dahilan naman na aking babasahin ngayon kung bakit kasinungalingan yung sinasabi ni Soriano na siya'y umanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia ay ganito po ang basahin natin. Dito pa rin sa nasabing Kapitulo 1 at ang talata ay 18. Ngunit palibhasay ang Diyos ay tapat, ang aming salita sa inyo ay di, oo at hindi. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Palibhasa ang wika, ang Diyos ay tapat, ang aming salita sa inyo. Sa makatwid bagay si Pablo, si Timoteo at ang kanilang kapwa mangangaral sa Iglesia ng Diyos, ang kanilang salita raw ay hindi, oo at hindi. Anong ibig sabihin ni Pablo sa mga salitang ito? Na kung sila raw ay mangusap, di, oo at hindi. Ang ibig lamang sabihin ni Pablo rito, meron silang isang salita, meron silang isang pangungusap, meron silang paninindigan sa salita na kanilang binibitiwan. Hindi po alanganin, hindi po dalawang dila si Pablo at ang kanyang mga kasama. Anong katunayan? Na yan nga ang ibig tukuyin ni Apostol Pablo dito sa Santiago 5:12. Basahin po natin ang sa huling bahagi. Kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mangahulog sa ilalim ng hatol. Maliwanag po ang susog na patotoo ni Apostol Santiago. Ang inyong oo ay maging oo, ang inyong hindi maging hindi, sapagkat pag humigit pa rito, mahuhulog ang wika kayo sa ilalim ng hatol. Yan po ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, talatang 18 ng ikalawang Korinto. Pagkatapos niyang sabihin yung kanyang salita na sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa talatang 1. Maliwanag, mga magulang at mga kaibigan, may isang salita po ang mga kasama ni Pablo at lalo na si Pablo sa
Iglesia ng Diyos. Suriin natin si Soriano na nagpapanggap na umangkas daw sila sa Iglesia ng Diyos. Meron bang isang salita si Soriano ng andating daan na gaya ng katangian ng Iglesia ng Diyos o ng mga ngaral sa Iglesia ng Diyos? Wala pong isang salita yang si Soriano. Dalawa ang dila, buti nga kung dalawa lamang, minsan ay tatlo. Anong katunayan? Sabi niya, ready daw siya to face anybody. Handa raw siyang harapin ang sinuman. Dapat yun ay oo. Meron lamang siyang isang paninindigan. Meron siyang isang salita. Sa sinabi niya, na ready siya para harapin ang sinuman. Yun po ba ay oo talaga ni Soriano? Hindi po. Ready to about face ang totoo. Nag-about face siya, umatras siya, tumalikod siya sa kanyang sariling salita, sapagkat yun lamang kanyang dating tagabasa, ayaw niyang harapin. Sinasabi na ng kanyang mga miyembro, bakit ayaw niyong harapin yung naghahamon sa atin na dati niyong tagabasa? Ang palusot ni Soriano, itiniwalag na siya. Hindi ba ang dapat sabihin ni Soriano kung meron siyang isang salita na sabi niyang ready to face anybody, ay dapat niyang sabihin na haharapin niya yung kanyang tagabasa? Hinamon din siya ng mga depensor ng Iglesia Katolika. Yung sinasabi nilang, Bes, kailan ka ba haharap? Hindi rin humarap yang si Soriano. Sinira niya yung salita niyang, I'm ready to face anybody. Yung pala, ang interpretasyon talaga nun ay yung opposite. Ready to about face. Talagang hindi nahihiya yang si Soriano na mag-about face. Meron pa siyang sinabi na tatawag daw siya ng mga lahat ng ministro, mga pastor sa Luneta. Maglalagay daw siya ng granada at dinamita sa kanyang katawan. Gaano po katotoo yun? Nung kinol o sinagot ng mga ministro ng INC, nag-about face na naman yang si Soriano. Hindi raw niya sinasabi na mga ministro ng INC. Samantalang ang sabi niya, lahat ng mga ministro at pastor sa Pilipinas. Ano lamang po ang ibig sabihin ng pagiging alanganin sa kanyang mga salita ni Soriano ng andating daan, na kung ipamarali ay umanib daw sila sa Iglesia ng Diyos na hindi naman totoo? Yun po ay nagpapatunay na hindi nga sila umanib sa Iglesia ng Diyos. At ang katotohanan, ni hindi nga umanib sa Members Church of God International yang si Soriano, sapagkat hindi po siya botisado doon sa MCGI, kaya lalong hindi siya masasabing umanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia. Yun ang gusto niyang mangyari, umangkas, kumabit, sumakay, pero pinasisinungalingan ng mismong nakasulat sa 2 Korinto. Hanggang dito po, salamat sa inyong pagsubaybay.